Amen. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Tayo po ay magsisimula na po sa ating pong gawain sa pagsamba at pagpupuli po sa ating Panginoon Diyos. Amen. Nagulat kayo, no? Akala nyo si Chip to. Hindi po. Nagkakamali kayo. Magka-ano po kami yan. Magkasingwa ko lang po ang Panginoon Chip. Ano po? At ngayon po ay pasalamatan po natin na nagkaroon po ng napakagandang bulaklak. Ayan po ay mula sa magandang loob ni Sister Sally O'Connor and family. Ayan. Amen. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa pagkakaloob niyo po ng bulaklak para po sa kanyang gawain. Ano po? At ngayon po ay tatawag po tayo sa may mga kaalawan, sa mga magse-celebrate at nag-celebrate ng kanilang mga birthdays. Ayan po. May 19, binabati po natin si Brother Jolito Saka. Ayan. Dati po ni Ate Grace May, ano po? Si Jolito Saka. At kasunod po niya, May 20, binabati po natin Domingo Quintana. Tatay Yome. Happy birthday po, December 20. At sa darating naman po, May 22, nabati po natin si Aaron Yumena. Happy birthday, Aaron! May 22. At kasunod po niya, May 23, pinabati po natin Sister Joanna O'Connor. Happy birthday po, Ate Joanna O'Connor. At kasabay po niya, binabati natin, happy birthday, Brother DJ Binson. Ayan. Happy birthday, DJ. At ayun, 22. Ayan, binabati natin, May 22, Brother Jerome Sakay. Happy birthday, Kuya Tuto. Ayan, si Tuto, yan ang birthday niya. At pati din po natin na magse-celebrate po na nag-celebrate po ng wedding anniversary. Binabati po natin Brother Josepino and Sister Eileen Oasi. Happy wedding anniversary po sa inyo. May 15. Ayan. Okay, wala na po. At binabati po natin yung mga bisita po natin. Nandiyan po yung kapatid ni Ate Baby. Ayan. Nabati po natin si Ate. Ano yung pangalan natin? Sister Julie. Ayan po. Napakagandang kapatid po ni Ate Baby. Ano po? Kasama po yung kanilang may kasama din po mga bata. Ano po? Yung mga apo po yata. Ate Baby. Ano po? At ngayon po ay napapansin niyo po ay wala po yung ating pastor. Ano po? Pag-pray po natin ang ating pastor. Sige po, tumayo po tayong lahat bago po tayo mag-announce. At pagiging po natin ang bawat isa, kamayan po natin ang ating po mga kapatid. At nandiyan din po yung brothers, Graneda, tsaka yung Bianson family, kamayan po natin. Welcome po ulit, Bianson family. Sige po, awitin po natin ang ating welcome song. There's no welcome, there's no welcome, there's no place that welcome here. There's no welcome, there's no welcome, there's no place that welcome here. May pagkain na kami.
months. Okay? Gaya po na nasabi natin kanina, napapansin niyo po ay wala po ang ating pastor. Sapagkat po ang ating pastor po ay nag-undergo po na kanyang medical procedure last Tuesday po. Ano po? Monday po. Yung kanyang naging schedule po ng kanyang medical procedure. Ano po? At nadalaw po namin si pastor no Tuesday. Kasama ko po yung ating mga magigiting na diakono. Ano po? Naratnan po namin si pastor na siya po ay nagpapahinga dahil kagagaling lamang po sa kanyang procedure. Ano po? At wag po kayong magpo-regalo kasi okay naman po ang ating pastor at siya po ay nakauwi na sa kanilang tahanan at nagpapagaling na lamang po ang ating pastor. Ngayon, tumigil po tayo ng panalangin sa bawat isa po kasi po yung kanyang biopsy, ano po, mula po din po sa nabuha sa kanya, kailangan po yung biopsy. At after 2 weeks ay lalabas po yung result nun. At ipag-pray po natin, maging maayos po yung resulta at maging negative po lahat. Ano po, para po sa gagaling agad, mag-recover po agad ang ating pastor. At siya po ay magpapahinga po ng 2 weeks. Ano po? Pero wag po kayo mag-aalala kasi meron po tayong mga tagapagsalita po. Meron po tayong inanyayahan speaker mamaya. At nanggaling na po ito sa napakalayong lugar. Ano po? At wag po kayo mag-alala kasi nandiyan na po siya yung ating pong speaker mamaya. Ano po? At mamaya na lang po natin ipapakilala. Ano po? Wag po kayo ma-excite. Okay. At ngayon din po pala ay ginaganap po yung anniversary po ng ating donor church, ang IBC Pilar. At po, kung napapansin niyo po, wala po yung Pinson family. Ay sila po yung ating po naging representative ng ating church para po meron po tayong dadalo na ating po mga member doon. Ano po? At ganun din po yung Mena family. Ano po? Sila po yung ating mga representative sa ating po church para po maka-attend sa kanila gawain. Panalangin po natin na umilos po yung Panginoon at mangusap po sa mga tao na a-attend doon po sa kanilang church anniversary. Okay po. Ganyan din po yung mga paghahanda natin para po sa ating Talent Fest. Na-move po yung ating Talent Fest. Kaya po pag hindi na po dito gaganapin sa akin. Tayo naman po ang dadayo. Pupunta po tayo sa IBC Pilar. Tayo naman po yung dadayo. Dahil doon naman po naka-schedule yung ating Talent Fest. Kaya medyo mahaba po yung ating preparation para po sa Talent Fest. Kaya po, huwag po natin kalimutan yung ating mga pre-practice na paglaban po natin. Okay, at ngayon po ay wala na po tayo anong nakalimutan mo tayo, Chief? Ayun. Sama po pala yung ating jail. Bukas na po. Ayan. Sa mga nais pong sumama, bukas na po ang ating jail ministry sa mga women's dormitory. Pasensya na po. Medyo may pagkabulol po talaga. Ayan. Sa lahat po gusto sumama, bukas 8, nandito na po tayo sa church. At sama-sama po tayo maghasik ng salita ng Diyos sa Bigay po. At sa May 23, ang ating jail ministry din po ay doon pa rin po gaganapin. Hindi naman po nalilipat yung kulungan. Sa mga men's naman po tayo. Kaya po, supportahan po natin ang ating pong jail ministry. At saka, yung ating pong mga visitation, ayun po, naganap po kahapon. Kami po ay nakapag-bisita sa Cebu, yan po sa Olani. At meron din po tayo sa Valerio Samal. Ayan. Yung ating po mga tinuturo ang mga kabataan. Sila po ay dumadami na po. Kaya po, supportahan po natin ang ating visitation sa pangunguna po yan ng ating mission chairman. Okay po, ngayon po ay tuloy-tuloy na po tayo sa ating pong gawain ng ating pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon.
Good morning po sa ating lahat. Sa mga bisita po natin. You're all welcome po dito. Ay, sa mga birthday naman po, ay happy birthday po sa inyo. Ayan, focus na po tayo sa ating Panginoon, sa ating pagpuri at pagsamba. Inaanyayahan ko po ang bawat isa. Magsitayo po tayong lahat. Sama-sama po natin purihin, sambahin, dakilain ng ating Panginoon. Meron ko na po akong babasahin na verse from Jeremiah chapter 17 verses 7. Verse 7. Sabi po dito, "But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him." Napakagandang basahin, napakagandang pakinggan
comforting pakinggan ng verse na to. Sabi, God blesses the one who trusts in the Lord and whose confidence is in Him. Pero, tignan mo natin yung context ng verse na ito dahil ang book mo ng Jeremiah ay mostly po ng mga verses niyan ay patungkol sa mga makasalanang tao. Yung mga verses po sa book ng Jeremiah is nilaan ng Panginoon para sa Judah. Dahil nakita ng Panginoon kung gaano sila nalugmok sa kasalanan. Nandiyan yung idolatry, yung pagiging self-reliant nila sa sarili nila. Kaya nasabi sa verse 5 ng chapter 17, "Cursed is the one who trusts in man, who draws strength from mere flesh, and whose heart turned away from the Lord." Itong mga verses po na ito ng Jeremiah is laging patungkol dun sa mga taong nagkasala at tumalikod sa Panginoon. At sabi ng Panginoon, kung hindi kayo magsisisi, yung lahat ng meron kayo ay mapapasa kamay ito ng mga kalaban ninyo, which is Babylon. Which is alam naman natin ang nangyari. Pero this verse particularly, in verse 7, is binigyan ng promise yung mga taong nagtitiwala pa sa Panginoon. Despite the unfaithfulness of Judah, there are some people who are still faithful and who are still godly. And ang sabi ng Panginoon, "Blessed is the one who trusts in Me, whose confidence is in Me." Pero ang nagtataka ko, bakit sasabihin ng Panginoon doon sa mga taong naniniwala na nanampalataya sa Kanya? Hindi ba alam naman na nila yun? Bilang mga tao na godly at faithful, alam na nila yun eh. Na-bless sila. Alam nila yun. Alam ko na alam nila yun sa puso nila. Pero maybe this particular verse is para i-encourage yung mga taong nag-fall into sin. Para sabihin sa kanila na, look at these people who are still godly even though some of you are unfaithful. Who still have their faith even though nakikita nila na may mga tao sa paligid nila hindi faithful. And be encouraged with it that they are blessed because they have their trust in Me and their confidence is in Me. So kailangan mo natin na bilang mga Kristiyano, kailangan maging rooted tayo sa pananampalataya natin sa Panginoon. Na maging malalim yung ugat natin sa mga salita ng Panginoon para kung ano bang mga bagay na dumating sa buhay natin na hindi tayo matatangay. So we will be stable and fruitful in all seasons. Nalangin po tayo. Panginoon, patuloy Panginoon na tulungan mo Panginoon ng tawag na isa. Kami Panginoon ay nagpapasalamat. Pinupuri ka Panginoon na dinadabi ng Panginoon sa araw. Tuloy kami nagpapasalamat sa panibagong araw Panginoon na ibinigay mo. Panginoon, tulungan mo Panginoon ng bawat isa na maging faithful sa iyo Panginoon.
Follow
Kaya
limang siya hanggang iba na po. Ito po yan, iba pa siya po ng masyari siya. Kaya mga unang Korinto, kabanatang 5, talatang 5 siya hanggang 7. Narito, ayos ko siyang luwag na hindi at magtutulong, hindi tayo lahat ay mababaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasirang pananahin ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Saan naroon o kamatayan ang iyong patagumpay? Saan na naroon o kamatayan ang iyong tibo? Dadapwa, salamat sa Diyos at nagbibigay sa atin ng pagkakatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At sabihin ko tayo lahat. Kaya mga kapatid, yung pinapasay Dakilan po namin Diyos ang magpala po namin. Muli kami po ay patuloy na nagpuri at makasalamat po sa iyo dakilang pangalan po ng araw. Lord, muli, maraming salamat sa napakagandang araw na iyo po pinagkaloob upang kami po ay malayo sa mga magpuri sa iyo sa oras ko. Dakilang Diyos sa oras mo ito kami po ay dadamo sa aming pagkaloob. Dalangin po namin dakilang Diyos na tanggapin po ang aming mga kaloob. Unang-unang aming mga sarili, na aming mga niyakaan buhay sa iyong harapan ng Diyos. Lord, nawa Panginoon, lahat ng malilingkong namin sa aming pagkakaloob, muling aming gamit para po sa ikalawalhati mo, Panginoon. Nalalago na may iyong gawain, lalong-lalo na po sa mga pagkakataon na po ng mga pagdanas ng mga suliranin, Panginoon. Dalangin mo po, nakatagpuin mo po ang lahat ng mga kailangan ng iyong mga anak. Lahat ng mga magkakaloob, Panginoon, patuloy mong bigyan ng malambot ng puso. Ang bawat isa, Panginoon, ay magbigay ng may
din dakilang Diyos sa mga kapatid po namin na wala pong kakayahang magbigay sa oras po ito. Dalangin ko na magpalain po ito sa Panginoon sa aming susunod na magbibigay na makapagbigay din po sa Panginoon. Lord, nawa Panginoon, lahat ng aming gagawin ay maging bangon sa Diyos sa iyong harapan. Mensahe na aming mapapakinggan mamaya ng iyong Diyos ay maging kalakasan ng aming spiritual na buhay. Maging hamon sa bawat isa sa amin, tuloy na maglingkod sa iyong harapan. Ano man pong mga magkukulang kung kasala na meron po kami sa iyong harapan. Inisin mo po kami, tawarin mo po kami, gawin niyo po kami kakataglapan sa paghahandog po ng aming buhay at ng aming mga tinatakabilig sa iyong harapan sa oras. Palain mo ang mga po, palain mo ang mga kaloob, palain mo ang mga handog para sa aming lahat, Panginoon. Ilang Diyos ay po ang lahat ng kapulungan, lahat po ng pasasalamat sa matamis ng pangalan ng aming Panginoon sa Diyos. Amen. Amen na po tayo.
station number sa ating family. Kasama ko nila yung kanilang anak. Balang araw ay mag-station number ng po yan. At ngayon po ay handa na po natin ang ating po mga pusong isipan at ating pakinig sa salita ng Diyos. Ano po? Kaya po mahal na mahal po namin ang aming pastor, ang mga diakono, ano po? At alam ko naman na mahal na mahal din po ang aming pastor. Ano? Dahil mahal na mahal din po namin ang aming mga sarili bilang mga diakono. Ano? Dahil alam naman po natin na kapag wala ang ating mahal na pastor, ay ang ating mga diakono ang tumatayo sa ating harapan. Ano po? Kaya po, hindi na po natin makahabain mula pa po sa malayong lugar ng Mabarang. Ayan. Atin pong inaanyayahan dito po sa pulpito ang ating pong magiging na Chief Deacon, Deacon Ronald Oliveria. Well, salamat Vice. At salamat sa inyo lahat na ngayon ay mukhang pakantinyo ito yung mga nasa harapan. So ilan po sa ating mga kapatiran ay nasa IBC Pilar. Pagka sila, nung kami nasa hospital, nabanggit nga yung pastor na nag-i-invite po yung IBC Pilar. Kaya nakakapag na Sunday. Sabi ko sa akin, pastor, hindi ko pwede yung church namin. Ay, pauusuhan tayo. Kaya, nagpadala lang tayo ng mga sana nakaligtas ako kumayos sa pastor ng buong Diyos na. Kaya, baka hindi na kumayos sa pastor. So, salamat tayo. Halos lahat ng napakinggan ko mga kanta, salamat sa special number, sa ating choir, special worship, sa ating awit ng kanyang. Halos yan ay may kaugayan sa ating mensahe ngayon. Kaya mga ito, nagpapasalamat din tayo muli sa BSP family. Namiss namin sila. Patuloy natin pag-pray si Renz Magdira para sa kanyang health. At inayapatan din natin si Nanay Julie, yung youngest sister ni Auntie Betty. Ano? Kasi magkakama yung apo, no? So, ngayon po malang ito ay wala pong magagawa dahil ako po yung naatasan. Ano po, bagamat ang bilin ni Pastor sa atin ay iingatan yung ating mga kalisugan. So, naranasan niya sa hospital, so, kaya iingatan niyo mga kalisugan. So, nakita ko naman na mabisang epektibong paraan para maging malusot. Yung iba, nag-i-exercise, sila kaya nag-uwag yan, sila Pusino, sila Teresa kayo, ang dami na nahahamon. Sila, sino pa? Ate Leia, Sabi ko, mas mag-isa po yung yung i-schedule ka ng araw na linggo, mas mag-isa pa sa pag-walking eh. Kasi, hindi ka mapagkain, hindi ka mapagkatulog. Kaya ako, kung linggo-linggo ako ang iyasin, makamamamahin talaga. Yeah. I hope ngayon pumahin nito ay yung mensahe po natin ay katagpuin po tayo ng Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. Basahin po natin yung dalawa sa talata na pinanggit po kanina sa 1 Corinthians chapter 15. Basahin lamang po natin yung dalawang nasa dulo, 57. Sabay ko po kayong babasa para po bagamat ang mga talata nito ay pamilyar na po sa atin at madalas na po natin nababasa. Pero ako'y naniniwala na yung salita ng Diyos pagka binabasa natin lagi siya sa iyo.
lagi siyang may mensahe na inihahalin sa atin. Kaya sabi po rito sa 1 Corinthians 15, 57, 58, kasama ko po kayo mabasa, ganito po sinasabi. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. So, yung ating pag-aaralan ngayon ay pamamagatan po natin, our labor is not in vain. Yung pong ating mga gawa sa Panginoon, yan po ay hindi po nawawala na kabuluhan. Tayo po sa dito nila. Nakita namin ang mga ngayong umagang ito, ang aming pong dalagin sa iyo ay kayo nga palakilan Diyos ang magulong sa aming karagdagan. Hindi ko po kayang kausapin ang bawat isa, hindi ko po kayang ibigay ang pangailangan ng bawat isa. Pero ngayong umagang ito, gamitin ko po ako, gamitin ko po ang mga salita upang mangusap at mag-bless sa bawat isa na ngayon namin pagkakilan Diyos. Dalangin ko po Panginoon na makita namin ang mensahe at ito ay magbigay sa amin ng paalala, magbigay sa amin ng panakasan, lalo na itong aming binasa sa talatang 58, na ang bawat gawa namin sa iyo, Panginoon, ay hindi nawawala ng kabuluhan. Salamat po ng Panginoon Diyos, yung sandali ito, tinataas namin lahat sa iyo. Kayo po ang isang umilos o ng Espiritu sa puso ng bawat sa akin. Mga dalangin sa pangarap ng Diyos. Amen. Maaari na po tayo magsulpo. Pero paano magsisita? Kwento na lang kaya tayo. Amen! Salamat sa Panginoon sapagkat kagaya nga ng binanggit ni Kuya Carlo, bagamat in the absence of our pastor, ay narito naman po yung ating mga diakono. Ibig sabihin itong iglesia natin ay tumatakbo po ng maayos. Ano po? Hindi po tayo one-man show, kundi tayo po ay one-woman show. Tulungan naman po natin si Ate David, nagiging one-woman show lang siya, no? Pagdating doon sa paggawain po doon sa ating temporary shelter, no? At kung kayo po may mga oras, talagang mahirap din, nagkakaroon din ng ating kapatid. So, tulungan po natin si Ate David. Huwag po natin hayaan maging one-woman show lang siya, no? Ano po? Kung tayo may pagkakataon, ay ating pusang samahan. So itong iglesia natin ay nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo ho ay punong-puno ng mga gifted na mga mananampalataya. Alam niyo po, yung bawat ginagawa natin, yung ating pag-awit, yung ating pagsama sa choir, yung ating pagtuturo, yung ating pagsama sa mga visitation, yung pong ating pagsama sa jail ministry, mga kapatid, lahat ng ginagawa natin, yung effort natin, yung pamumuhunan natin para sa gawain ng Diyos, lahat po nangyari ay may saysay, may katuturan sa harapan ng Panginoon. Mga kapatid, ano kaya kung ang bawat ginagawa natin, naisip pa natin, lahat pa naman yung ginagawa natin. Every Sunday nandito ka, every Wednesday nandito ka, totoo kaya na lahat ng yan ay tumutok tayo yung ating praise and worship team. Alam nyo, Sabado pa lang yan, nagpupuyat ng mga yan para pag-prepare ng awit. Pero ibig sabihin mga kapatid, yung kayang lahat ng ginagawa natin yan ay may saysay. Ang sagot po natin yan, yes, may saysay. Yung bawat pagpapagal, yung bawat ginagawa natin sa Panginoon, lahat po ng yan ay hindi po nawawalan ng saysay. Ngayon po may mga ganito, nais ko kung pag-aralan po natin, our labor is not in vain. Dito po sa binasa natin, nasabi po dyan, therefore, my beloved brethren. Papasinin po natin yung nagsimula yung kanyang salita sa salitang therefore. It means to say, pag sinabing therefore, for that
reason. Ibig sabihin niya, for that reason. Consequently, or yung tinatawag natin nga, yan po ay conclusive statement. Ibig sabihin, meron po pinaghugutan, meron pinagmulan yung talatang iyan na sinasabi ni Apostol Pablo na ang inyong mga gawa sa Panginoon ay hindi walang kabuluhan. Bakit kaya hindi walang kabuluhan yung gawa natin sa Panginoon? So makikita natin ang mga dahilan diyan po sa book na sa chapter na yan, sa First Corinthians chapter 15, ay makikita po natin ang ilan sa mga dahilan kung bakit kaya ang ating mga gawa o ang ating mga paglilingkod sa Diyos ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Ito, tingnan po natin na sinabi doon sa mga talata. Ano po? Ang sabi po ng verse 3 and 4 sa 1 Corinthians din po yung 15 sa bandang itaas. Sabi po diyan, I deliver unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins. Sa verse 4 sabi niya, and that He was buried, and that He rose again in the third day, according to the Scripture. Mga kapatid, sinasabi po ng ating talata sa yung ating key verse 58, na maging matibay tayo ito, steadfast, unmovable, always abounding in the word of the Lord. Ituloy po natin niya. Bakit po? Dahil ang ating pong gawa sa Panginoon ay may kabuluhan. Number 1, bakit po? Sinasabi po dyan sa binasa natin, dahil meron tayong right salvation. Our labor is not in vain because we have the right salvation. Ang dami po ngayon naglipa ng reliyon. Kung titingnan natin, dadaigin pa tayo eh. Kung nanonood kayo dati ng Kingdom of Jesus Christ, kung makikita nyo, alos buong panahon ng mga miyembro nandoon na. Nakita ninyo yung mga umaawit doon. Ang ganda. Orchestra. Ang gaganda pa ng mga dito. Alam po ano. Ang sarap maging member po. Pero mga kapatid, nagiging sayang lang po yung ginagawa nila. Bakit po? Ang nagiging tagapagligtas nila sa tipo eh. Siya raw yung appointed Son of God. Pinalitan niya na yung titulo ni Jesus Christ. Ibig sabihin yung bigatin Son, hindi na sa bigatin. Dalawa lang. Sayang lang po. Magiging sayang ang lahat ng ginagawa natin kung ang ating kaligtasan ay hindi na ayon sa salita ng Diyos. Mga kapatid, ang pinakauna na dapat isisecure ng isang tao, ang pinakauna na dapat na binibigyan ng pansin ay yung kanyang relasyon sa Diyos. Kahit lahat ng bagay gawin mo, kahit buong kayamanan mo ay pamahagi mo, magiging walang saysay pa rin yan kung wala kang tamang relasyon sa Diyos. Kailangan po natin ng right sa Diyos. Kaya masasabi natin na hindi sayang ginagawa natin. Kasi, totoo, may relasyon tayo. Imagine mo, lingkod ka na ng lingkod. Pagkatapos, hindi ka naman pala nakakakiyak ng Panginoon. Sayang po. At mabigat pa rin. Ang kahahan ko man ang dulo ng iyong buhay ay kapamahan. Instead of blessing, eternal damnation ng nakakapit. Nakakalungkot po, ang daming tao, makikita na, meron po tayong mga nakakasaluhan, napakatapat nila sa sarili nila. Kasi, according, makikita natin, may mga Muslim na talaga na dedicated. Hindi naman lahat ng Muslim ang isipan niya. Hindi mababait din. Mga dedicated Diyos. Sa ibang reliyon, may mga dedicated. Kaya lang, nakakalungkot. Kasi ang unang pasiyan para maging natanggap-tanggap ang iyong gawa sa Panginoon ay una mo kasi secure at Panginoon. Dapat alam mo yung salvation. Bakit po natin nasisiguro na ang ginagawa natin ay may kabuluhan? Bakit natin nasisiguro na tayo ligtas?
Hindi ba sinabi dyan ang salita ng Panginoon doon sa verse 3? Ang sabi ni Paul, "For I deliver unto you first of all that which I also received, how Christ died for our sins." Ano binanggit niya? According to the Scripture. Balikan natin yung 4, sabi dyan, "And that He was buried." Yan po yung gospel, ano po? "And that He was buried, and that He rose again the third day." Inulit ulit. According to the Scripture. Bakit alam natin na tayo ligtas? Bakit alam natin na tama yung salvation natin? Kasi ang kaligtasan natin, mga kapatid, ay naayon sa salita ng Diyos. Letter A, clarified by God's Word. Ang salvation natin, yan po ay nilinaw ng salita ng Diyos. Kagaya ng binanggit po ng dalawang talata niya, ako, yung Scripture. Ang sabi po ng John 5:39, "Search the Scripture, for in them you think ye have eternal life, and they are they which they testify of me." Napakahalaga po ng salita ng Diyos. Ang kaligtasan natin, yan po ay malinaw na sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya po kung bakit 100% nasisiguro natin na ligtas tayo. Yan ang una-una natin siguro. Kasi pagsasayang ka lang ng oras, kahit linggo-linggo nandito ka, kahit miyembro ka pa ng saving grace, baka lang pala ang miyembro ng saving grace, ano? Alam pala yung nagpito lang. Tayo pa. Gawin mo man ang lahat. Magiging gusto at magiging grace kung mali ang kaligtasan. Dapat ang kaligtasan ay naayon sa salita ng Diyos. Tingnan po niya yung sinabi na Yehowa sa 1 John 5:13. Lagi kong binabanggit ito kasi napakahalaga. Bakit natin natitiyak? Bakit alam natin na talagang tama yung kaligtasan natin? Bakit alam natin na tayo may buhay na walang hanggan? Sabi ng 1 John 5:13, "This thing have I written." Kaya pala isinulat. Saan ba isinulat? Bakit po? Anong purpose? Bakit isinulat? "This thing have I written unto you that believe on the name of the Son of God." That, para ano? That ye may know. Alam mo, na tama yung salvation. Bakit po? Nakasulat yan. Ang sabi niya, that ye may know that ye have eternal life. Kanino raw po? And that ye may believe on the name of the Son of God. Young people, lahat po tayo na nandito. Nagpapagal ka, sumasama-sama ka, or maaaring ginagawa mo ang lahat. Pero baka sayang lang yan dahil hindi mo pinag-iisipan ng buti ang kaligtasan. Yan ang unang-una natin isisecure yung ating salvation. Kasi pagkamali ang kaligtasan mo at hindi ayon sa salita ng Diyos, magiging in-vain ang lahat ng pag-ibig mo. Pangalawa, hindi lamang po yan nilinaw ng mga salita ng Diyos, kundi yan yung tinatawag natin confirmation from the Son of God. Diyan pa rin tayo sa right salvation. Alam niyo ito yung maganda, ano? Yung pagpapatibay, yung pagpatutuo, yung pagpapatunay mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Confirmation from the Son of God. John 10:28-29. Mahalaga po ito, mga kapatid. Ito, maaaring dito, ang daming bigayan, di ba? Maganda po yan. Pero magiging Diyos ka sa binibigay mo pagka mali ang kaligtasan mo. Kaya nga sabi ng John 10:28, mismong sinabi ni Jesus Christ, ng salita ng Diyos, sabi yan, "And I gave unto them eternal life, and they shall never perish,
neither shall any man pluck them out of my hand. Last verse 29, my Father which gave them me is greater than all. And no man is able to pluck them out of my hands. Ang salvation natin, hawak mismo ng ating Panginoon Jesus. Hawak mismo ng Ama. Sigurado. Walang sino pwede makakalaw sa ating kaligtasan. No one can pluck them out. In the others. Sinabi rin po ng John 14:6, mismo ang Panginoon Kristo sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Kung gusto mo makatiyak ka na makapunta ka sa Ama, makapunta ka na langit, si Kristo lamang po ang lahat. Mismo dinanggit ang ating Panginoon. Ako, I am. Hindi po niya sinabing isa siya sa lahat, kundi siya lamang po ang lahat. Dahil siya lamang ang mediator na tinatawag ng Biblia. Dahil siya lamang ang binigay ng pangalan sa silong ng langit na sukat ng kaligtasan. Kaya nakabibigyan tayo mga kapatid, meron tayo right salvation. Kung meron kang right salvation, therefore, sabi mo ngayon sa verse 15, your labor is not in vain in the Lord. Pangalawa, bakit nakakasiguro tayo? Ay pangatlo, letter C. Hindi lamang ito kinlarify ng salita ng Diyos, hindi lamang ito na kinonfirm o yung confirmation from the Son of God. Claim God's way. Mga kapatid at tao, pinipilit nila na gumawa ng paraan nila sa sarili nila. Ang tao, pinipilit niya ang sinasabi na gumawa ka ng mabuti, ito reliyon ko ang tama. Dito ka sumapit, dito ka sumama, kami lang ang tama. Mga kapatid niya po ay man's way. Sinasabi rin po sa atin ng salita ng Diyos na dapat po tayong mag-ingat. Sinasabi po ng Proverbs siya tayo, there is a way which seemeth right unto a man. Ano sabi po ron? But the end thereof is the way of death. Alam niyo, dalawang beses tinanggit yan. Inulit yan sa Proverbs 16. There is the way. Akala natin yung daan natin, yan na ang tama. Kung yung daan natin, hindi yan ang daan ng Panginoon, sayang lang. Saan daw patungo yan? Sa kama, ayan, sa pagkakahan. So, ibig sabihin, walang saysay ang ginagawa mo. Kung ang way o ang iniklaim mong way ay sarili mong paraan. Ang dapat i-claim mo, yung God's way. Di ba? Malinaw na malinaw po yung sinabi doon sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth in Him. Ang way na binigay sa atin ng Panginoon, binigay niya yung kanyang anak. Kaya nga sinabi doon sa talata natin sa una, kung paano si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Kaya siya lamang dapat sasampalatayanan natin para magkaroon tayo ng buhay na wala hanggan. Sino man sumampalataya, hindi na mapapahamak, hindi meron siyang buhay na wala hanggan. So, unang-unang puntos na nais ko din sa inyo, dapat po meron tayo Christ. Siguro mo ba sa sarili mo yung maligtas? Sama-sama ko maawit, tumutugtog, nagtutulong ng mga mata, nagbibigay ng iyong ikapo, nagbibigay ng iyong offering. Ino-offer mo, nag-invest ka para sa Panginoon. But let pinakailangan kong i-check yung kaligtasan. Ang kaligtasan hindi po yan namamana. Kaya nga, personal.
sarili ng Mrs. Pina. Training mo. Kung was better. Iyak mo po. Ngayong umaga ito, para hindi masayang ang lahat ng ating gagawin, dapat tama ang ligtas. Pangalawa, sabi ko nga, nandito lamang yung mga sagot, mga dahilan kung bakit sinabi ni Apostol Pablo, your labor is not in vain in the Lord. Sabi po niya dito sa verse, pahaba-haba ito. Meron tayong tinatawag na second point natin. Why? Bakit po ang ating labor ay hindi po nawawala ng kapuluhan? Number one, yung ating right salvation. Pangalawa, yung the risen Savior. Kung babasahin po rin natin dyan sa talata na yan, sa verse 5 hanggang 8. Yan, dami pa pong talata niyan na magbibigay linaw sa atin. Ano sabi ng verse 5? Tingnan natin. Sa first Corinthians, wag mo tayong aalis ng ating aklat. Nandiyan pa po ba kayo? Ayan. Mahalaga po ito. Kasi baka masayang lang ang effort mo. Baka masayang lang ang pagbibigay mo ng oras kung ganyan lang. Kung alam niyo po ang sinasabi ng Biblia, kung si Kristo hindi nabuhay, sana itinuloy na lang namin ni Kuya Carlo pagka-artista. Kami yung kontrabida kay Kuya Joshua, kasi Kuya Joshua, yan eh. Parang si Anthony Alonso. Di ba? At hindi na mo si Kuya Joshua sa side view. Anthony Alonso na rin. Magsasayang lang tayo ng pagod. Kung ang Panginoon o yung tagapagligtas natin ay hindi nabuhay ng magbibigay. Kaya masabi ng verse 5, and that he was seen of Cephas, then of the 12. Verse 6, after that he was seen of about 500 brethren once, of whom the greater part remain unto this present, but some are fallen asleep. Verse 7, after that he was seen of James. Alam niyo po yung James na yan? Yan po yung half-brother po ng ating Panginoon. Nung si Kristo ay kasama niya pa doon sa kanyang early ministry, ayaw maniwala niyan. Pero after the resurrection, isa siya sa saksi sa nakakita na ang Panginoon sa Kristo ay nabuhay ng magiging. Nasave siya. Ang kanaganda, meron pa siyang book ngayon, Book of James. Hindi lamang si John, pati si Jude, half-brother din ng ating Panginoon. Doon rin after the resurrection ng Panginoon, doon sila nasave. Makapagsulat po sila ng mga plan. And then sabi niya, after that, he was seen of James, then of all the apostles. Verse 8, maging si itong writer nito, sabi niya, and last of all, he was seen of me also, as one of born out of the time. Meaning, mga kapatid, yung kanyang pagkabuhay na magulit. Alam niyo, kung meron pong isang reliyon na madali pong i-review, madaling patumbahin yung ano natin, yung Kristyanismo. Maipakita mo lang na yung bangkay ni Kristo nasa libingan pa, tapos na tayo. Pero, lahat ng mga pundador na reliyon, search po ninyo, makikita nyo, nandun para sila sa libingan nila. Pero ito, ang daming naging saksi, naging mga evidence. Number 1, letter A, the risen Savior, makikita po natin yung mga scriptural evidences. Ang dami po niya, tingnan po ninyo sa verse 12 to 15. Ito yung mga scriptural evidences. Sabi dyan, now if Christ be preached that he rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead? But if there be no resurrection of the dead, then Christ not risen. And if Christ be not risen, then is our preaching faith. Nakita niyo po ba yan?
Kung Panginoon pala ay hindi totoong nabuhay na maguli, maging yung ating pangangaral, magiging walang kabuluhan. And your faith, yung pananampalataya mo sa Kanya, walang kabuluhan. Kung ang Panginoon ay hindi nabuhay. Eh lalo na yung gawa mo, kung yung pananampalataya mo, walang kabuluhan. If Christ, si Kristo, ay hindi nabuhay. Sabi ng verse 15, yea, and was are found false witnesses of God. Ang bihira, no? Tindi. Magiging ano lang po tayo? Saksing bulaan tungkol sa Diyos. We have testified of God that He raised up Christ, whom He raised not up. If so be, let the dead rise not. Tanong po tayo sa 17. Ang sabi niya, kaya sabi ko, nandiyan lang sa talata na yan, ano? 17, and if Christ be not risen, your faith is vain. Walang patuluhan ng iyong pananampalataya. Ito, maganda, sabi niya, ye are yet in your sins. Pati yung mga nauna na sa atin, sabi niya sa 18, then they also which are fallen asleep in Christ are perished. Imagine ninyo kahalaga ng resurrection. Kung hindi pala nabuhay ang Panginoon, ang pananampalataya natin walang saysay. Ang pangangaral natin walang saysay. Ang gawa namin walang saysay. But praise be to God, ang ating Panginoon, ang daming ebidensya na siya'y muling nabuhay na mabuhay. I-search po niyo, i-google po ninyo. Hindi niyo masusurpuan yung body ng ating Panginoon. Ang hirap yatang kontrahin yung 500 brethren. Tinandaan nagpapatotoo. Alos lahat ng mga writer ng Bible nagpapatotoo na ang Panginoon sa Kristo ay nabuhay mo. Makikita natin mga kapatid yung mga scriptural evidences. Letter B, hindi lamang po scriptural evidences, makikita rin natin yung secular evidences. Maging yung mga hindi Kristiyano ay nagpapatunay na meron talagang Kristo na umiral, meron talagang Kristo na namatay. Ang sabi ni si Tacitus, di ko kilala to, na-google ko lang to. Sabi ni Tacitus, the Roman historian mentioned that Christus was executed under Tiberius. Tiberius, nasa Bible din niya, kaya hawakan natin yung mga ano ito. By Procurator Pontius Pilatus, noting the spread of the mischievous superstition. Yung po yung nasabi. So mga non-Christian, yung secular na, meron tayong secular evidence, yung mga history, ay nagpapatotoo na si Kristo. Kaya nga, sigurado tayo eh. Kasi ang daming evidence yan. Hindi lamang yung scriptural evidence, maging doon sa labas, non-religious, yung nagpapatotoo. Hindi lang si Tacitus, kilala niya si Pliny the Younger, nabuhay siya ng 112 AD, hindi ko kilala ito. Ang sabi niya, isa siyang Roman governor who wrote to Emperor Trajan about Christians, meaning to sing hymns to Christ as to God. Meron pa si Flavius Josephus. Ito, kilala si Flavius Josephus kasi isa sa Flavius Josephus, 93 to 94 AD, was a first century Jewish historian siya, who provided external information on some people and events found in New Testament. Ito, malapit kasi namatay ang Panginoon, AD 33. So, first century, yung iba, 100 plus 9. Minention niya na si Jesus Christ ay isang wise teacher. Minention niya yung crucifixion. At minention niya rin yung half-brother ni Jesus Christ. So meron po tayo scriptural evidences, meron tayo secular evidences. Number 3, meron po tayo spiritual evidences. Kung titingnan po natin, sabi po doon sa Roma, matutulog po tayo. Tatapusin ko na po ito, para ba may hapit, meron pa ako.
Tuloy ko na lang mamaya hapon, balik po kayo. Ano pa ang ebidensya natin na siya talaga ay nabuhay? Meron tinatawag tayong spiritual evidence. Sabi ng Romans 6, 1-4. What shall we say then? Shall we continue in sin, that grace may abound? God forbid. How shall we, that are dead to sin, live any longer with it? Know ye not that so many of us, as were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death? Sabi pa rin, verse 4, therefore we are buried with Him, and by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we should walk in newness of life. Mga kapatid, yung bawat mananampalataya ay buhay. Ikaw at ako ay buhay na ebidensya na si Jesus ay muling nabuhay. Iyong newness of life. Di ba sabi na sa 2 Corinthians 5:17, any man being Christ is new creature. Yung mga binagong buhay na yan po ay ebidensya na si Kristo ay nabuhay. Kaya mga kapatid, huwag po tayong maghihimagot. Kaya na sinabi po doon sa verse, ibigay ko lang po yung aming third point, pero mamaya ko na itutuloy ito. Medyo na tayo, napapahaba na. Ano yung una natin? Bakit po walang may kapuluhan, may saysay? Ang ating mga gawa sa Panginoon, ang ating paglilingkod, dahil tama ang relasyon mo sa Diyos. Meron ka right sa Diyos. Pangalawa, gaano kahalaga yung reason, pagka-reason ng ating Savior? Kasi kung hindi siya nabuhay, kahit anong pananampalataya mo sa Kanya, ay kagaya na rin tayo ng ibang Diyos. Magiging in vain ang faith mo, magiging in vain ang labor mo, magiging in vain ang lahat kung hindi nabuhay ang Panginoon. Base sa revelation na yan, sure na sure tayo na ating mga gawa sa Panginoon ay hindi iwawan ng Panginoon. Meron tayong ebidensya sa salita ng Diyos. Meron tayong ebidensya sa history. At meron tayong ebidensya sa ating ngayon, sa bawat buhay natin ngayon, na ginagawa ng ating Panginoon. Mga kapatid, ngayon pong bagang ito, kung meron na sa atin ngayon na hindi pa sigurado sa kanyang kaligtasan, yan ang unang muna. Kasi masasayang lang ang pagdalo mo. Masasayang lang ang pagbibigay mo. Masasayang lang ang lahat ng gagawin mo kung hindi ka pa iligtas. Yung last point po natin, nandiyan din po yan sa mga talata. Kaya nandiyan lahat ang mga dahilan kung bago sila po yung labor is not delivered. Number 3, mamaya itutuloy ko ito, the rapture of the saint. Yung binasa kanina ng Kuya, diba? Ang daming blessing doon. Doon na natin maratanggap yung mga blessing natin. Pagka ang Panginoon ay dumating na. Doon mo makikita yung pagpapagawin lahat ng ginagawa. Maaari ngayon, mga kapatid, napapagod ka na. Maaari ngayon, bigat ka na. Parang sabi nga, anong tanong ni Pastor nung nakarating ko? Nakakasawa ba ang paggawa ng mabuti? Huwag mong kasawahan kasi hindi walang paguluhan ay hindi ginagawa sa mga. Kung pagod ka na, sabi nga natin na maganda lang, mag-rest ka lang sandali. Wala na masama doon mag-rest, magmuni-muni ka. Ang hindi lang maganda, yung mag-cooking ka. Kasi, balikan po natin yung dalaman natin sa verse 58. Therefore, my beloved brethren, sabi ko, iye, steadfast, unmovable, always abounding in the word of the Lord. For us, as you know, that the labor is not in vain. Praise God!
Yung bawat ginagawa natin, yung bawat pagpapagal natin, yung bawat paglilingkod natin, yung ating pag-awit, yung ating pag-uwalis, yung ating pagtuturo, yung ating paghayo, lahat po ng yan ay may kabuluhan. Sa isang araw, gaganti pala ng sa lahat ng ito. Tumayo tayo, umakit tayo ko. Tutuloy ko lang po mamaya yung ating diyan sa third point natin. At least, naibigay ko lang sa inyo yung ay sa rapture na yan. Kasi sa rapture na yan, mangyayari yung Bema of Christ. Samantalang yung mga maiiwan, pwede mag-iwan. Kaya nga, iyakin po natin ang paligtasan natin. Tayo po naman. Katulad ng maraming salamat po yung bagay. Salamat sa inyo. Bakit po pala iyak na iyak ng Apostol Pablo na ang bawat gawa ng bawat isa para sa iyo ay hindi mawawala ng pagulong. Sapagkat yung aming kaligtasan ay totoo. Yung aming kaligtasan ay tunay. At ikaw mismo, Panginoon, ay nabuhay na mabuhay. Salamat na kailan Diyos sapagkat hindi baliwala, hindi walang saysay ang aming mga gawa sa iyo. Hindi walang saysay ang aming pangangaral. Hindi walang saysay ang aming pananampalataya. Hindi walang saysay ang aming mga paglilingkod. Dahil nabuhay ka. Ngayon po umagang itatakilang Diyos, dinadalayan ko po ang bawat isa. Kaya nang tinunggit niya po sa Pagod, na dapat kami laging sumasigaw sa gawa para sa Diyos. Dapat kami maging malatag. Dapat kami magpapuli. Sapagkat hindi wala sa isa. Tuloy ka lang, kapatid. Tuloy ka lang sa ginagawa mo. Pagdating ng araw, makikita mo sa tamang panahon, bibigay ng Diyos ang bawat pagpapalagay. Ang sarap siguro pag dumating na yung sandali mismo sa bibig ng Panginoon, sasabihin na sa iyo, welcome, welcome. Faithful pa tayo. Yung ginagawa natin talaga ay para sa Panginoon. Siguraduhin po natin na bawat ginagawa natin para sa Panginoon. Lord, ngayon po umagang ito, tulungan mo bawat sa amin. Dumarating din po sa buhay natin ang kami yung hihina. Dumarating din po sa buhay natin ang papakot kami ng Panginoon. Parang isang sumasabi sa isipan natin, Panginoon, meron nga mapakuluhan ng namin. Ngunit salamat sa iyong salita, Panginoon. Pinatunayan mo na hindi walang saysay ang aming gawa para sa iyo, Panginoon. Salamat po po ng Espiritu o yung mga magsama sa amin. Salamat na bilang Diyos sa mga isa. Kayo po ang magbigay ng kapayapaan, magbigay ng kagaanan, magbigay, Panginoon, ng lakas sa bawat isang isa. Kung meron mo po sa amin ngayong umaga nito, may mga hindi sa iyo, maaaring kagalingan sa karamdaman, maaaring pangangailangan sa tahanan, maaaring problema. Ngayong umaga nito, nabilang Diyos, sa pangalan ng Jesus, amin yan lagi na ibigay mo po katubunan sa mga panalangin ng Panginoon. Lord, bless mo po ang bawat isa. Ingatan kami, Panginoon, sa aming pag-uwi at pagpalay kami mamayang hapos sa karamihan ng Panginoon. Salamat po ngayong umaga. Ibinibigay po namin sa iyo, Panginoon, ang mataas na pagpuli. Pasalamat, pagluwalhati sa iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming nalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po. God bless us all. Ay, purihin ko ang Panginoon. Tapos na po ang ating gawain ngayon po umaga. Mahingan po tayo sa ating pag-uwi. Salamat po sa mensahe natin. At magkita-kita po tayo mamaya alas
alas 3 para po sa ating regular fellowship. So, meron pong mga nakaragdag fellowship at men, women, at kaya at para sa ating gospel. Ingat po tayo. God bless us all. Waiting po natin ang ating victory song. Well, be the Lord. Really